So very interesting dahil alam ko mahilig si Vice sa Nikes. And nung grade 2 ako, masayang-masaya na ako nung nagka-Adidas ako. Will be searching for someone na bagong kaibigan na hopefully maging kaibigan din. Ito yung pinaka, I guess, malakas si Vice. Mga moments niya na quotable quotes. Kung yung mga may searchy, yung kalahok. Usually, may mga edad na, hindi na ito mga bata, may mga edad na. If you remember, yung Vice advice ni Madame Bertud, naghubad si Vice ng kanyang makeup. Usually, ang segment na to, ang nagba-viral. This will become a hit. Si CJ ay parang nagsalita pa na mahal pa rin niya na si Eka. And in fact, this portion was supposed to happen nung promotion ng pelikula nila ni Ivana. And lumabas na ito coincidentally sa mga pangyayari na nagkakagulo. Although nagpaparinig si Vice kay Kim at naging emotional nga siya kasama na si Karil. So, maabangan ba natin yun na baka magkita ang dating magpartner? Kaya tuwang-tuwa tayo sa It's Showtime dahil para siyang reality show. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga kuya-kuy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya-Kuy List. Alright, kumusta kayo? Kamusta na yung after yung sigalot or malaking pasabog between Catherine Bernardo and DJ Padilla or Daniel Padilla. Kumbaga ang tawag sa kanya ay Dij, di ba, ni Catherine. At any case, okay na ba kayong lahat? Kulang muna tayo still na magkabalikan yan. But any case, napansin nyo ba na si Vice, she is in an Adidas face dahil kanya mga wardrobe ngayon, damit niya is may Adidas na label or trademark, and then even yung sapatos niya is Adidas. So very interesting dahil alam ko mahilig si Vice sa Nikes, lalo na yung Air Jordans. I'm not sure kung ngayon ay sponsored siya or trip na lang. And by the way, I also just got my Adidas din. Hindi lang masyadong halata yung 3 stripes this time around. And nung grade 2 ako, masayang-masaya na ako nung nagka-Adidas ako. And that was an Adidas ROM. Binigay sa akin ng dad ko. Very vintage yung Adidas ROM. Just like a month ago or 2, pinakita ko naman yung aking Nikes Jordan. I think halos magkakasabay yun na bumili ako ng mga sapatos. Yung triumvirate. Nikes, Adidas, and even yung Puma. So ngayon, pinapakita ko yung Adidas, which is actually tennis shoes. Yung nga lang, matagal na akong hindi nagtitennis. In any case, nagkataon naman na ang Showtime last Monday ay sinimula na yung bago nilang portion na especially for you. Ito yung bagong segment na actually pumalit dun sa It's Showdown, no? Yung grupo-grupo ng pagsasayaw. Actually, nagulat ako biglang na grand finals. At least may bago ng portion o segment ang ating It's Showtime na mas very interesting actually. Kung saan segment ito ng mga mag-ex. Obviously, mga relations, girlfriend, boyfriend, na kung saan one of the guys there will be searching for someone na bagong kaibigan na hopefully maging kaibigan din. While yung ex niya ay nandun din, help him or her guide kung sino ang magandang maging bagong kaibigan or partner. Just letting you know, ito yung pinaka, I guess, malakas si Vice in terms of yung mga moments niya na quotable quotes. Trying to point out kung ano yung mga salient or important points na binibigay ng magjowa or who once had to a relationship with one another. Kung natatandaan ninyo, yung mga portions na to, yung mga may searchy, yung kalahok, that is one funny and very memorable actually, isa sa mga memorable segments ng It's Showtime kung saan may mga challenges at patanong-tanong din ng mga searchies or mga searchers. Usually may mga edad na, hindi na ito mga bata, may mga edad na mga tipong 40 and above. That was a very strong segment dahil kuminsan
at yung pinaka may edad na, mga 60 years old, 70 years old na gustong magkaroon ng relations, nandun pa rin ay kasama as contestants. Which really reminds me is bagong show here in the United States, yung parang Bachelor. Ngayon naman ang tawag na Golden Bachelor dahil may mga edad na ang mga kalahok dyan. Right now, isang lalaki was able to get a possible partner na ang pangalan niya ay si Teresa. So that just ended here in the United States. I'm not sure if nakarating din dyan sa Pilipinas. And then also, if you remember yung Vice advice ni Madam Bertud na si Vice Ganda na parang manghuhula at the same time siya ay nagbibigay ng mga payo na nakakatawa at nakakapag-isip. There was a time pa nga naghubad si Vice ng kanyang makeup, if only to point out na you will have to admit na you are not perfect as a person, as a human being, and that is okay. So, inisa-isa niya yung pagtanggal ng kanyang makeup, pati yung kanyang pilik mata, and even yung kanyang wig. So that is one pasabog ni Vice Ganda in that segment na yon as Madam Bertud. Si Vice naman is more of trying to facilitate lang paghahanap ng bagong kaibigan ng mga mag-ex na ito. And sometimes, sinasama pa rin yung present na relationship, lalo na yung kay Kirsten. Nakakatawa rin yung kanyang partner at present. Usually, ang segment na to ang nagba-viral, even sa YouTube. Not so much yung mga sayawan, pero itong mga relationships, itong yung mga, at yung makikita nating mga kernel ideas na pwede nating balik-balikan, either nakakatawa or nakakaiyak na mga kwento nila and experiences nila. This will become a hit. Ngayon, nagiging viral itong mga kwento ng partners and of course, yung mga patawa at hirit ng It's Showtime host, lalong-lalo na si Vice. That interaction ni Vice and yung mga contestants will generate that moments, ikatutuwa at ikatatawa natin. I'm just hoping na itong mga writers, sila Vice, yung mga possibilities. Yung tama yung sinabi ni Vice na it's not necessarily na kung sino ang pinili nung searcher, sila ang magkakatuluyan o very exclusive. Dahil pwede talaga magkaroon ng stronger na friendship or relations with the other searchees. Just like what happened dun sa initial presentation nila nung Lunes, na kung saan si CJ ay parang nagsalita pa na mahal pa rin niya na si Eka at walang masabi si Vice. Parang siguro kinagulat pa nilang lahat na, oh my gosh, hindi itong pwedeng mangyari. But it can really happen. And in fact, even Eka was probably hinting the same. Nagsalita rin siya at the end, Vice, habang may kumakanta na. Sino ba yung kumakanta rin? Was that Angeline Quinto? Hopefully, just open lang sila sa mga ganitong possibilities. Oh, by the way, sabi pa ni Vice, itong segment na to was not necessarily an offshoot sa mga ganap ng mga artista na kung nagkakahiwalaya na. In fact, this portion was supposed to happen nung promotion ng pelikula nila ni Ivana last year, Partners in Crime. Pero hindi yun nga nangyari. And lumabas na ito coincidentally sa mga pangyayari na nagkakagulo at nagkakaroon ng revelation ang mga magkasintahang celebrities na ito. Although nagpaparinig si Vice kay Kim at naging emotional nga siya, at naging vulnerable actually si Kim sa segment na ito, no, na para bang napapaiyak si Kim even sa kanta. It is interesting kung ano yung mga kwentuhan nila dyan, kasama na si Karil, na kung saan supposedly promotion time ngayon ng pelikula naman ni Marian Rivera and Dingdong Dantes, at tinatanong nga ni Vice si Karil kung pwede mag-promote sa It's Showtime. Dahil after all, yung pelikula naman ni Dingdong Dantes ay Star Cinema. So, maabangan ba natin yun na baka magkita ang dating magpartner na si Dingdong Dantes at Karil? Kaya tuwang-tuwa tayo sa It's Showtime dahil para siyang reality show. Any case, again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and then click on the notification bell. Check on my website, thekuyakoylist.com.
Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauno ng affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States at ang kuya nyo sa Amerika. This is for the Kuya Kuya List.